Abby? Ayan o! Abby, pwede ba ako makitext? Kanina ka pa kaya namin hinahanap. Bakit may sakit ka ba? Oo, kahapon pa. Sino ba yung iti-text mo? Yung kapatid ko, kanina ko pa nga hinahanap yun eh. Ulan na oh. Pasensya ka na, inuubo ko lang talaga ako. Magandang araw po sa aming mga manonood. Kami po ay mag-aaral ng Centro Escolar University na kumukuha ng nursing. Atin pong tatalakayin kung ano ba talaga ang ubot-sipon. Di ba nga, ubot-sipon ay palaging nababanggit na magkasama? Sila ay pinakapopular na tambalan sa mga sakit. Ang tipikal na sintomas ng ubot-sipon ay ang pag-ubo, pagtulo ng sipon, ang pagbabara ng ilong at ang pamamaga ng lalamunan. Ito ay minsan may kasamang pananakit ng katawan o ng mga kasukasuan, pandalata, sakit sa ulo at kawalan ng gana. Una sa lahat, sa totoo lang, ang ubo mismo ay hindi sakit. Ito ay isang sintomas ng sakit. Kaya tayo ay napapaubo ay para mailabas ng katawan ang mga maduming particles na pupunta sa ating baga. Kabilang dito ang alikabok at iba pa o kaya naman ang mga bakterya o mikrobyo. Minsan, mga bahagi rin ng pagkain ay maaring mapagawi papunta sa baga. Kaya kapag nasa mid ng pagkain ay nauubo rin tayo. Ang sipon ay karaniwang dahil sa mga iba't ibang uri ng virus. May mga sipon ring dulot ng allergy. Minsan, parehong virus at allergy ang sanhi. Kaya kapag malamig o may pagbabago ng panahon, ay sinisipon ang mga tao. Ito rin ang dahilan kung bakit sa wikang Ingles ay cold ang tawag sa sipon. Maraming sanhi ang ating pag-ubo. Kung bakit, ito ay maaaring ang mga iritante na matatagpuan sa usok, alikabok, at mga foreign bodies. May iba pang dahilan ng pag-ubo. Kung tayo ay may sekresyon kamukha ng sipon o plema o nagpapahirap sa atin sa paghinga, ang nilalaman ng ating mga lalamunan at pamaga ng lalamunan ay maaari din sanhi ng pag-ubo. Para malaman ang uri ng ubo, pakinggan natin ito. Yan ay isang malalang ubo, isang palatanda ang aking naririnig. Hindi siya makahinga dahil ubo ng ubo. Ito ay isang halimbawa ng whooping cough o pertussis. Ito ay mahabang pag-ubo. Napakaseryoso nito sa mga sanggol, ang bata ay hindi makahinga dahil ubo siya ng ubo. At kung minsan may whoop sa dulo ng ubo, may konting hirap silang makakuha uli ng hangin dahilan kung bakit ito delikado sa mga bata. Ang mga bata ay hindi nagkakaroon ng oxygen sa kanilang utak. Vaccination. Vaccination. May vaccine para dito, thank God. Ito pa ang isang uri ng ubo, naririnig ko ito sa telepono madalas. Ito ay isang croupy or barky, pag-ubo o paghinga. Ang dahilan nito ay virus, kumukuha ng virus na sanhi ng sipon o laryngitis sa matatanda. Magiging sanhi ito ng pamamaga ng vocal cords at mahihirapan kang makahinga. Ito ay lumalala sa gabi at magigising ka kakaubo. Ang gawin nyo ay mag-steam inhalation, ang moist air ay makakatulong. Steroids din ay makakagaling dito o kaya ay kusang mawawala. Ito pang sumusunod ay siguradong narinig nyo na. Iyon ang isang dry cough. Ibang sanhi ng dry cough sa sanhi ng wet cough, sanhi ng asthma, influenza ang kadalasang sanhi ng dry cough, tuberculosis, pneumonia, uri ng mga pneumonia. Kadalasan mga irritants ay sanhi ng asthma
at ang mga lugar na maraming pollutants na nagdudulot ng irritation at ang response natin ay umubo. Wala tayong maiubo, di katulad ng ubo na ito. Pwede kang magkaubo dahil sa postnatal bronchitis, pneumonia, regular na sipon, ang mga nagbibigay sa inyo ng wet cough, ang bara sa ating nasal passages, na bumabalik sa ating lalamunan sa airway, inubo mo ito. Ang mga ubong ito at kung kailan magpapatingin sa doktor ay depende kung ang nararamdaman mo. Kanina ho, nakita natin, mga bata ngayon nagkakasakit. Usong-uso talaga ngayon ang ubo. Pero depende po yan sa ubo. May kanya-kanyang gamutan po yan. Huwag hong magsi-self-medicate. Makinig po sa eksperto at narito ang payo ni Doc. Ngayong araw po, tuturuan namin kayo kung anong gagawin sa pasyenteng may ubo. Pwedeng ubong may plema o tuyong ubo. Doc Lisa? Oo, para sa ubong maplema, uminom ng 8 hanggang 12 baso ng tubig kada araw para lumabnaw ang madikit na plema. Pwede rin naman uminom ng salabas o kaya naman ay yung sabaw ng mainit na manok, yung sinasabi ng chicken soup at langhapin ito habang iniinom para lumuwag ang tubo ng ating baga. Siyempre, kailangan itigil po natin ang paninigarilyo at iwas sa pagpupuyat. Pwede din tayo uminom ng vitamin C tulad nito, ascorbic acid, 500 mg 1 tablet a day. Maganda rin po sa ubo ang tsaa. With calamansi, meron tong vitamin C, or yung honey. Kasi yung honey, pag hinalo natin sa tsaa, kahit papano, giginhawa ang ating lalamunan. Kung ang ubo nyo naman ay dahil sa allergy, umiwas sa usok, sa mga alikabok mula sa stuffed toys, balahibo ng mga hayop, masangsang na amoy na chemical, at pollen ng mga halaman. Kung ang ubo nyo naman ay dahil sa hika or asthma, pwedeng gumamit ng nebulizer. Ang pag-ubo po, meron tong mga kadahilanan, pwedeng sa hika, pwedeng dahil sa virus, katulad ng sipon or trangkaso. Pag dahil po sa virus, kailangan lang natin ng pahinga para lumakas ang ating katawan. Pero pwede rin dahil sa bakterya tulad ng pulmonya or tonsillitis, kailangan po uminom ng antibiotics. So kung ang ubo po ninyo ay lampas ng 2 linggo, malala, maraming plema, kailangan na po tayong magpa-check sa inyong doktor. Huwag pong mag-alala, kaya po natin yung gamutin. At para hindi tayo makahawa ng ubo, gumamit tayo ng panyo o kaya naman ng face mask. Yan ang payo ni Doc. Ang sipon na tubo ay isang nakahawang sakit. Maaari natin itong makuha kung tayo ay may direktang kontak o kung tayo ay nakikipag-usap. Maaari nating malanghap ang virus na nasa hangin. Ang virus ay maaaring mabuhay ng matagal sa ating kapaligiran. Maaari natin itong mahawakan kung ating gagamitin ang mga personal na gamit ng taong may sakit. Maaari natin itong maidala sa ating bahay at mahawahan ng ating mga kapatid, kaibigan o mahal natin sa buhay. Ano ang kahalagahan ng hand washing o ang paghuhugas ng kamay? Naghuhugas tayo ng kamay bago kumain, pagkagaling sa banyo at pagkatapos maglaro. Ang paghuhugas ng kamay ang pinakamabuting paraan upang malabanan ang germs or mikrobyo upang ito ay hindi na kumalat at ang ating mga kabataan ay hindi na magkasakit. Ang paghuhugas ng kamay ang siya nating unang depensa laban sa germs at mikrobyo. Bago tayo kumain mga bata, ate, maghugas muna tayo ng kamay, ha? Muna. Mga bata, hugas ng kamay. Gamitin ng sabon.
Kumain tayo ng mga pagkain masusustansya upang mayroong pagkuhanan ng ating katawan ng lakas panlaban sa mga infeksyon at sakit. Kumain ng prutas at gulay. Ang mga pagkaing mayaman sa vitamin C ay katulad ng orange, kalamansi at dalandan. May mga pagsusuri na nagpapakita na ang pagkain ng mga vitamin C ay nakatutulong sa paglakas ng ating immune system. Dapat ay lumampas ng 8 basong tubig ang ating iniinom araw-araw kapag tayo ay may ubo at sipon. Sa pamamagitan ng pag-inom ng tubig, matutunaw ang plema na siyang nagpapasikip sa ating paghinga. Ang steam inhalation o ang paglanghap ng usok ay gumagawa ng kondisyon kung saan hindi mabubuhay o dumami ang virus na siyang nagiging sanhi ng ating ubo at sipon. Ang mainit na singaw or steam ay tumutulong para lalong gumanda ang kondisyon ng mucous membrane na siyang humaharang sa mga pumapasok na virus sa loob ng ating katawan. Babala. Para sa inyong kaligtasan, iwasang mapalapit ang mukha sa mainit na tubig. Ang mga bata, matanda at mga buntis na may sakit o kondisyon sa puso ay hindi maaaring gawin ang steam inhalation. Mga kakailanganing kagamitan: isang malaking kaserola, takore, tuwalya o bimpo. Kakailanganin din ng essential oils o fresh herbs. Hindi maaari ang dry herbs dahil hindi ito may epekto. Ang rekomendadong pwedeng gamiting oils and herbs sa steam inhalation. Maaring gamitin ang eucalyptus, pine, rosemary, oregano, thyme, sage at tea tree. Ang mga oils and herbs na ito ay matatagpuan sa ating mga hardin o kaya naman sa mga butika na katulad ng mercury drop. Isalin sa kaserola ang kumukulong tubig 3 hanggang 4 na baso. Maglagay ng 5 patak ng essential oil sa kaserolang may mainit na tubig. Itapat ang ulo sa ibabaw ng kaserola. Ilagay ang tuwalya sa ulo na pakulambo upang makulong ang steam na siyang ating lalanghapin. Kapag labis na ang init ng steam, ilayo o lagyan ng distansya ang ulo mula sa kaserola. O kaya naman ay buksan ang inyong tuwalya nang lumabas ang sobrang steam para lumamig. Habang nasa ilalim ng tuwalya, ay mag-inhale at exhale. Ang malalim na paghinga at paglabas ng hangin ang siyang maglalabas ng virus ang nasa ating mga lungs na maaari ding pumatay sa mga virus. Kumonsulta sa doktor upang malaman ang gamot na nararapat sa ubot sipon. Inumin ang gamot sa tamang oras at pagkatapos kumain. I-quarantine ang batang may abo at sipon. Ilayo siya sa mga batang malusog at walang sakit nang mapigilan ang pagkalat ng ubo at sipon. Magpahinga at iwasang magpuyat upang mapabilis ang paggaling mula sa ubo at sipon. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Sana ang ginawa naming presentasyon ukol sa ubo-sipon ay nagbigay sa inyo ng karagdagang kaalaman. Maraming salamat po.